So, welcome po sa ating ikatlong session. Dito pong Fruitful Beginning o yung pong sermon para sa ating mga newly saved Christian. So, para po simulan yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, hingin po natin yung gabay at tulong ng banal na Espiritu sa ating mga panalangin. Let's pray po. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, una sa lahat, dahil po sa biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Kami po noon ay mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa at dahil sa aming napakaraming kasalanan. Ngunit naawa ka po sa amin, Panginoon, at isinugo niyo po ang inyong tanging anak, ang Panginoong Hesus, para magdanak ng kanyang napakahalagang dugo doon po sa krus ng Kalbaryo upang mapatawad ang lahat ng aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo, Ama, sa pagbibigay niyo po sa amin itong dakilang kaligtasan. Sa araw na ito, Panginoon, nagpapasalamat kaming muli sa panibagong hiram na buhay. Salamat din po, Panginoon, sa church kung saan niyo po kami patuloy na tinuturuan at sinasangkapang lubos upang magamit ng Diyos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sa araw po na ito, Panginoon, pag-aaralan po namin patuloy, ito pong banal na salita ng Diyos, ang Biblia, upang tumanggap ng turo para sa aming buhay Kristyano. Kaya nawa, buksan niyo po yung aming puso at yung aming isipan upang maunawaan po namin ang inyong banal na kalooban. Ilagay niyo rin po sa bibig ng tagapangaral yung mga salita na alinsunod lamang po sa iyong mga banal na kalooban. Kaya magmula po sa simula hanggang sa matapos, hiling po namin na samahan kami ng banal na Espiritu. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin po ay nagligtas. Amen. Sa unang verse po, puntahan po natin, Aklat po ni Marcos, Kapitulo 4, sa versikulo 26 hanggang 28. New Testament po, Gospel of Mark, chapter 4, dito po sa verse 26 hanggang verse 28. Marcos, Kapitulo 4, sa versikulo 26 hanggang versikulo 28. From verse 26 po to verse 28, okay ho, so at mga brothers and sisters, basahin po natin mula verse 26 hanggang 28, Mark chapter 4, sige ho, 3, 2, 1. Sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong naghahasik ng binhi sa lupa, at natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw. Sumisibol at lumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol na sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitig sa butil. Kaya maraming salamat po. So bago po ang lahat, hinihiling ko po na batiin po natin yung katabi po natin. So magandang araw po o magandang hapon po sa ating katabi. Magandang hapon po o magandang araw. So maraming salamat po sa inyo pong pagpunta. Ngayon po, nandito na po tayo sa ikatlong session ng ating pong Fruitful Beginning o yung pong sermon para sa mga newly saved Christian. So sa topic ko po, pag-aaralan po natin yung pong tinatawag na tatlong yugto ng kaligtasan, sa English, 3 stages of salvation. Kaya mula po dito sa Marcos chapter 4, pag-aaralan po natin at pagbubulayan yung mga turo tungkol sa ating buhay Kristyano, lalo na po patungkol doon sa tatlong yugto ng kaligtasan. Yung overview po ng aking sermon, una, yung usbong. Pag-aaralan po natin yung tinatawag na salvation of our spirit, saved from the penalty of sin. Pangalawa, pag-aaralan din po natin yung tungkol sa uhay. Ito po yung kaligtasan ng ating karakter o yung pong saved from the power of sin. Ito po yung ating buhay na pinababanal ng Panginoon sa loob ng simbahan. Then, pag-aaralan din po natin kung paano makakamit yung pong tinatawag na sanctification o yung ikalawang yugto ng kaligtasan at yung mga bagay na mabubuo sa ating pagkatao bilang naligtas habang tayo po ay nandoon sa proseso ng sanctification o ng ikalawang yugto ng kaligtasan. At panghuli, yung pong tinatawag na uhay na hitik sa butil o yung pong salvation of our body, saved from the power of sin o from the presence of sin. Kaya nga, ito po yung mga topic na pag-aaralan po natin ngayon. Kaya dito po, sinabi po sa Marcos chapter 4 sa verse 28, ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kaya dito,
Meron pong talinhaga tungkol po sa binhing tumutupo. Ano po ito? Ito po yung salita ng Diyos na ipinangaral sa atin, especially yung pong ebanghelyo. Tumutukoy po sa binhi, dito po sa binasa po natin, ay patungkol po sa salita ng Diyos o doon po sa ebanghelyo na ipinangaral sa atin tungkol po sa kaligtasan. Kaya nga, yung binhing ito na naihasik sa ating puso, ito po ay uusbong, magkakaroon po ng uhay, and then later on, magkakaroon po ito ng uhay na hitik sa butil. Tignan po natin sa ating screen, may papakita po ako. 3 stages of salvation. Para ma-imagine nyo po yung ini-explain ko, una, usbong. Sa theological term, ito po ay tinatawag na justification. Sa mababaw na Tagalog, pag-aaring ganap or itinuring na walang kasalanan. Kahit na tayo po ay merong napakaraming kasalanan, pero God treat us as wala ng kasalanan. Bakit? Kasi napatawad na sa dugo ni Kristo. Pangalawa, yung pong tinatawag na uhay. Ito naman po ay tinatawag na sanctification, yung ikalawang yugto ng ating kaligtasan. At yung pangatlo, yung uhay na hitik sa butil, sa theological term, ito po ay tinatawag na glorification. Yung usbong po or justification, yan din po ay tinatawag na kaligtasan ng ating espiritu. Ibig sabihin, save from the penalty of sin. Tapos na bayaran yung ating mga kasalanan. Ligtas na tayo. Wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo. Pangalawa, salvation of character o yung pong save from the power of sin. Habang tayo po ay nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay mababago. And then, sa ating buhay Kristiyano, talagang malilimitahan at darating yung point na talagang pwedeng hindi na tayo magkasala. At pangatlo, salvation of our body. Ito naman po, save from the presence of sin. Tapos na yung ating pagkakasala kasi meron na tayong maluwalhating katawan. Kaya nga, etong number 1, justification, tapos na po yan. Kung naligtas ka na at napatawad na yung iyong mga kasalanan, tapos na po itong una. Pangalawa, ito yung present. Ito po yung kailangan i-work out o gawin sa ating buhay Kristiyano. At panghuli, yung pangatlo, future po. Kung yung number 1 po ay talagang nangyari na, naligtas ka na, napatawad na yung iyong mga kasalanan, save na talaga, pupunta na ng langit, yung pangatlo ay automatic pong mangyayari. Kaya ito po yung pag-aaralan natin sa part po ng ating fruitful beginning. Kaya ngayon po, pumunta po tayo doon po sa Marcos chapter 4, dito po sa verse 26. Verse 28. Marcos po, chapter 4, sa verse 28. Muli po nating basahin ito ng magkasabay. Sige ho, 3, 2, 1. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kaya yung una po, ano daw po? Usbong. So yung binhi ay naitanim na po sa ating puso. Yung binhi po ng Ebanghelyo o yung binhi po ng salita ng Diyos. Kapag talagang tayo po ay naligtas, yung binhing ito ay may buhay at tutubo yan sa ating puso. Kaya mayroon pong usbong. Ibig sabihin, nag-umpisa na yung buhay ng binhi. Sa atin po, kapag tayo po ay naligtas na, yung ating espiritu ay napatawad na sa mga kasalanan, doon na po yung nag-umpisa yung ating buhay Kristiyano o yung pagkakaroon po natin ng tamang relasyon sa Diyos. Puntahan po natin sa Efeso, chapter 2, sa verse 1. Efeso po, chapter 2, dito po sa verse 1. Efeso po, chapter 2, dito po sa verse 1. Babasahin ko po. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Kaya nga noon, patay po yung ating spirit kasi hindi pa tayo ligtas. Pero, nang maunawaan po natin yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang dugo, pinatawad yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi po dito, noon tayo po ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan at mga pagsalansang. Pero, tignan po natin doon po sa verse 5. Efeso chapter 2 sa verse 5. Efeso chapter 2 sa verse 5. Sige ho, basahin po natin. 3, 2, 1. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsaway, binuhay niya tayo kay Kristo.
Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Kaya nga nang tayo po ay maligtas, binuhay na tayo. Mula sa patay na espiritu, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, tayo po ay ligtas na. Tanong ko, sure ka na ho ba talaga sa iyong kaligtasan? Sigurado na ho ba o hindi pa? Yung iba may tumitirik na yung mata sa pagsang-ayon. Yes, tayo po ay naligtas na. Kasi nga si Jesus ay namatay na para sa ating mga kasalanan. 2,000 taon na po yung nakakalipas. Kaya nga dito, sabi, maging noong kayo mga patay sa inyong mga pagsuway, ngunit binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo po ay naligtas. Kaya nga, nangyari na po sa atin yung unang part ng 3 stages of salvation. Ano po yun? Yung usbong. Justified na, napatawad na, inaring ganap na tayo ng Diyos. Kaya nga, wala na po tayong kasalanan. Kaya may follow-up question po ako. Kung napatawad na po yung mga kasalanan mo, ilang kasalanan po yung napatawad? Lahat. Okay, buksan po natin, Colosas, chapter 2, dito po sa verse 13. Aklat po ng Colosas sa kapitulo 2, sa versikulo 13. Basahin po natin ng sabay sa verse 13, 3, 2, 1. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayong kasama niya, nang ipinatawad sa inyo ang lahat ng mga kasalanan. Kaya sinabi po ng Biblia, nang ipatawad sa inyo ang lahat ng inyong mga kasalanan. Kaya nga yung kasalanan natin noon, yung kasalanan ginagawa natin ngayon, at yung kasalanan gagawin mo palang po bukas, ano pong nangyari? Lahat po ng yun ay napatawad na. Kaya nga, tayo po ay inari ng ganap, nangyari na po sa atin yung unang yugto ng kaligtasan. Ligtas na, napatawad na, kaya pupunta na po tayo ng langit. Kaya tapos na po yung unang parte ng kaligtasan, yung pong usbong o justification. Ngayon, paano ka po ba naligtas? Ay, okay. Nakalimutan ko. Tanong po, paano ka po naligtas? Sa dugo ni Kristo. Buksan po natin, Roma, chapter 3. Roma, kapitulo 3, dito po sa verse 25. Roma chapter 3, verse 25. Basahin din po natin ito. 3, 2, 1. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay po, hanggang dito lang. Kaya sabi po, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga paano ka naligtas? Yes po, sa dugo. Pero yung mas eksaktong sagot, sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo. Kaya nga, kung sasabihin po natin sa dugo lang, may tanong, naniniwala ka ba? Hindi. Naniniwala. Ibig sabihin nananampalataya ka. Yun yung eksaktong sagot. Kaya nga tayo po ay naligtas dahil po nanampalataya tayo sa dugo ni Kristo. Kaya nga, nangyari na po sa atin yung unang yugto ng kaligtasan. Kung titignan niyo po sa Roma chapter 8, doon po sa verse 1, sabi ho doon, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo. Bakit? Tayo po ay naligtas na. Lahat ng mga taong naligtas ay bagong nilalang. Sila ay nakay Kristo na. Kaya nga tayo po ngayon, ligtas na, napatawad na, at tayo po ay nakay Kristo na. Ngayon, kung tayo po ay nakay Kristo na, dito na po papasok yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Ano po yon? Yung uhay. Pakibalik po ulit sa screen. Sa screen po, pangalawa, nakalagay po dyan, uhay, sanctification. Yan po yung kaligtasan ng ating karakter o yung pong save from the power of sin. Tapos na yung number 1, saved na tayo, yung ating spirit naligtas na, at tayo po ay naligtas na mula doon sa kabayaran ng kasalanan, sa penalty of sin. Ngayon, dito na tayo sa pangalawa, uhay, sanctification. Present time po yan po yung pagbabago ng ating karakter. Save from the power of sin. Ngayon pupuntahan natin, Marcos po ulit, chapter 4,
doon po sa verse 28 po ulit. Babasahin ko po para sa inyo, Marcos chapter 4, dito po sa verse 28. Sabi diyan, ang lupa mismo ang nagpapasibol ng halaman, sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Kaya pangalawa po, doon na po tayo sa uhay. Mayroon ng usbong, then susunod na po yung mga uhay. Ito po ay gaya po ng supling. Kapag tumubo po yung isang buto, ano po yung unang lumalabas? Yes po, yung usbong. Then, magkakaroon na po siya ng uhay. Yung mga maliliit na dahon. Simbolo po yun na lumalago yung binhi. Gaya po nito, pagkatapos po nating maligtas, ang pinaka-goal talaga ng salvation ay para tayo po ay maiharap ng sakdal sa Diyos. Walang kapintasan at karapat-dapat na anak ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga po ng second stage ng ating salvation. Yung pong tinatawag na uhay or sanctification. Sa Tagalog po yung sanctification ay pagpapabanal. Ibig sabihin, yung ating dating likas na pagkamakasalanan ay dapat maging kagaya ng likas ng Panginoon. Paano? Kapag tayo po ay nanatili sa simbahan. Puntahan po natin ngayon, aklat po ng Pilipos, chapter 2, sa verse 12. Pilipos, chapter 2, dito po sa verse 12. Pilipos po, chapter 2, sa verse 12. Basahin po natin, 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Dito po, yung kaligtasan na tinutukoy ay hindi po nagpapatungkol sa kaligtasan ng ating espiritu. Marami pong tao na namamali po yung pagpapakahulugan. Sinasabi nila, pagkatapos pala nating, para tayo pala ay maligtas, kailangan kong isagawa. Kailangan pala akong may gawin para maligtas ako. Pero wala po. Dito po, yung tinutukoy na kaligtasan ay patungkol sa kaligtasan ng ating karakter. O yung kaligtasan, pagbabago ng ating mga katangian. Kaya nga, sabi dito, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. So ngayon po, kailangan po nating maisagawa itong ikalawang yugto ng kaligtasan. Paano raw po? May takot at panginginig. Puntahan po natin ngayon, unang Tesalonica, chapter 4, dito po sa verse 3. Unang Tesalonica, chapter 4, sa verse 3. Chapter 4, sa verse 3 po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa pakikiapid. Gaya po ng alam natin, kalooban ng Diyos, na tayo pong lahat ay maligtas. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi kalooban ng inyong Ama, ni isa sa mga ito ay mapahamak. Kaya nga, pagkatapos nating maligtas, mayroon po ulit kalooban yung Diyos. Ano po yung kalooban na yon? Ito po yung kalooban ng pagpapakabanal. Ibig sabihin, sa dating buhay po natin na lagi tayong gumagawa ng kasalanan, yung mga bagay po na ito ay dapat maituwid at maisaayos habang tayo po ay nabubuhay sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, sinabi po ng Biblia, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Unang Pedro chapter 1, doon po sa verse 16. Yung Diyos, tayo po ay kanyang anak at siya ay ating ama. Kaya ang nais ng Diyos mula sa atin ay higit tayong maging banal. Kaya sa ating pamumuhay bilang isang taong naligtas, ang aim at goal po natin ay higit na mapabanal. Yung better version ng iyong pagkatao. Ibig sabihin, dapat lumalago. Pagkatapos mong maligtas, dapat lumago ka tungo sa pagkakaroon ng karakter ng Panginoon. Ngayon pupuntahan po natin yung bagay kung paano ba natin makakamit yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Tandaan, gaya ng sinabi ko at pinakita ko sa screen kanina, yung second stage ng salvation, ito po yung dapat nating gawin ngayon. Yung una ay tapos na, yung pangalawa yung dapat nating gawin, at yung pangatlo, automatic na po yung mangyayari kapag tayo po ay bumalik sa Diyos o bumalik siya dito sa lupa. Kaya nga, ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ito pong pangalawang yugto ng ating kaligtasan. Tanungin ko po kayo, ano po yung second stage ng salvation?
Ano po? Yes, uhay or sanctification. Sanctification po. Ngayon po, isipin natin kung paano ba makakamit ito pong ikalawang yugto ng kaligtasan. Meron pong mga bagay para magawa po natin at maisabuhay yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Puntahan po natin ngayon dito po sa unang Pedro, chapter 2, sa verse 2. Unang Pedro, chapter 2, sa verse 2. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, na sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya sabi po, gaya ng mga sanggol na bagong silang. Mula po sa ating mga nakaraang Bible seminar or summer retreat, maaaring meron pong mga naligtas. Kapag newly saved ka po, gaya ka po ng sanggol na bagong silang. Kapag bagong silang, ano po yung dapat nating ibigay sa Kanya para siya ay lumago? Yes, gatas po. Ito po yung espiritual na gatas ng salita ng Diyos. Kaya nga dito, sabi po, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya nga, kaligtasan ulit. Ano pong kaligtasan? Kaligtasan ng ating karakter o pagbabago ng ating pagkatao. Ito po yung ikalawang yugto. Kaya paano raw po tayo magbabago? Paano raw po tayo lalago? Paano makakamit yung ikalawang yugto ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Alam niyo po, lahat ng bagay na may buhay sa lupa ay kailangan po ng nutrients at sunlight, di ba? Yung puno sa labas, kailangan niya ng pataba, ng tubig, at ng sikat ng araw. Kahit na meron siyang pataba, meron siyang tubig, kung walang sikat ng araw, hindi siya lalago ng maayos. Tama ho ba? E paano kung puro sikat lang ng araw, walang tubig at pataba, lalaki rin ho ba siya? Hindi. Gaya po nito, yung ating buhay Kristiyano ay kailangan po ng patuloy na supply ng salita ng Diyos. Tandaan, Christian life ay nagsimula nung time na naligtas ka. Hindi ibig sabihin na ligtas ka na, tapos na yung lahat. Dapat kang magpatuloy sa pagtakbo sa iyong buhay pananampalataya. Kaya nga, sa ating buhay Kristiyano, kailangan po natin ng patuloy na supply ng salita ng Diyos. Let's go to doon po sa sa Mateo, chapter 4, dito po sa verse 4. Puntahan po natin yung pong Mateo, kapitulo 4, sa versikulo 4. Basahin po natin ang sabay. Mateo 4, versikulo 4, 3, 2, 1. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya dito, yung taong naligtas, hindi lang siya nabubuhay sa pagkain, ng pisikal na pagkain, kundi siya ay nabubuhay din doon po sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Bakit? Kasi buhay na yung kanyang spirit. Kaya nga sa ating buhay Kristiyano, kailangan po natin ng patuloy na supply ng salita ng Diyos upang makamit po natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Ano po yun? Pagpapakabanal o yung pong pagbabago ng ating karakter. Kaya sana po, sa ating mga brothers and sisters, magkaroon po tayo ng sariling Bible. Sana po magkaroon tayo ng sarili nating Biblia na pinag-ipunan at talagang masasabi mong ikaw yung nagpundar. Mahirap po kung bigay lang, minsan hindi natin napapahalagahan. Kaya kung wala ka pang Bible, mag-ipon ka ng budget, paunti-unti, and then bumili ka ng iyong sariling Biblia. Ngayon, may example po. Meron pong dalawang manok na laging naglalaban. Ang problema lang, yung may-ari, alam niya palagi kung sino po yung nananalo. Yung mga taong nasa labas, habang napapanood po nila yung manok na naglalaban, nakikita nila, baka ito yung isa, yung mananalo. Halimbawa, yung isa ay puti, yung isa ay pula. Sabi ng isa, baka yung puting manok yung mananalo. Hindi, yung pulang manok yung mananalo. Pero sabi ng may-ari sa kanila, hindi. Sigurado yung puting manok yung mananalo. Alam niyo po ba kung ano yung dahilan? Alam niyo po ba kung ano yung dahilan? Yes po. Depende kung sino yung pinapakain ng may-ari. Yun po yung nananalo. Ganon din po sa atin. Kung mas pinapakain mo yung iyong laman, yun po yung mananalo. Pero kung mas binibigyan mo ng supply, yung iyong espiritu, yun naman po yung mananalo at talagang ma-accomplish mo po yung tinatawag na ikalawang yugto ng kaligtasan. Kaya nga sana, mas pagtuunan natin ng pansin yung ating espiritual na
pagkatao. Ilang beses po ba kayo kumakain sa isang araw? 3. Minsan may merienda pa sa hapon. Minsan may midnight snack pa. Pag inabot ng madaling araw, may pancit canton pa yan. Di ba? Bakit may kumakalampag sa kitchen? Akala pusa, yung pala malaking pusa. Tao pala. Kaya nga, yung ating katawan, kapag nagugutom tayo, yung natural na pagkilos natin, kakain tayo. Pero sa ating spirit, ganun din po. Kailangan natin kumain ng words of God para tayo po ay patuloy na lumago. Para ma-accomplish yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Pangalawang bagay, puntahan po natin, Galatia, chapter 5, dito po sa verse 16 hanggang 17. Galatia chapter 5 sa verse 16 hanggang 17, babasahin ko po para sa inyo. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Subalit, huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Yung pangalawang bagay, para po makamit natin yung ikalawang yugto ng kaligtasan, ano po? Kailangan nating mamuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. Dito po, alam po natin yan. Kapag naligtas ka na, meron ng pakikibaka sa loob ng iyong puso. Halimbawa, kanina, nung dadalo tayo ng sermon. Dadalo ba ako ng sermon? O mag-online na lang ako? Matutulog pa ba ako? O maliligo na ako? Pupunta na ba ako ng church? O tutunganga muna ako ng saglit? So maraming paglalaban sa ating puso. Bakit? Meron ng dalawang pagkatao sa atin. Yung ating dating pagkatao at yung Holy Spirit na nasa ating puso. Kaya nga, kung mamumuhay tayo doon po sa patnubay ng banal na Espiritu, ay magagawa po nating matupad yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Kaya nga sinabi ko kanina, depende kung paano nyo po binibigyan ng pagkain yung inyong Espiritu, tsaka rin naman po siya mananalo. Kapag mas yung laman ang binibigyang pansin, matatalo po yung spirit. Kaya sana po, mas pagtuunan po natin ng pansin kung paano palalakasin yung ating banal na espiritu para magawa po nating lumakad ayon sa kanyang patnubay. Ngayon po, puntahan po natin John chapter 15. Aklat po ni Juan, chapter 15. Doon po sa verse 4 hanggang verse 5. John chapter 15, mula verse 4 hanggang verse 5. Basahin po natin ng sabay. 1, kapitulo 15 sa bersikulo 4 hanggang bersikulo 5. Sige ho, 3, 2, 1. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga, buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya nga, sa bandang dulo po ng verse 5, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya paano po natin maisasakatuparan yung ikalawang yugto? Dapat tayong manatili sa Diyos at sa loob ng simbahan. Kapag yung isang Kristiyano ay wala po sa loob ng church, hindi siya nananatili sa Panginoon, mahirap para sa kanya na maisagawa yung pong ikalawang yugto ng kaligtasan. Gaya ng isda na umalis doon po sa tubig. Kaya imposible siyang mabuhay kapag ganon. Kaya nga, dapat tayong manatili po sa loob ng simbahan. Puntahan pa ho natin, ikalawang Timoteo, chapter 3. Doon po sa verse 14. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3, dito po sa bersikulo 14. Babasahin ko po. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Kaya dito, sa loob ng church, natutunan po natin yung kaligtasan. Kaya para maisagawa yung ikalawang yugto ng kaligtasan, sanctification, dapat tayong manatili sa loob ng simbahan. Okay po? Para hindi tayo antukin, sabihin mo sa katabi mo, dapat kang manatili sa loob ng simbahan. Ay may hindi sumunod. Dapat tayong manatili sa loob ng simbahan. Sabi nung, sige pastor, hindi na ako uwi mamaya. Pinadala ko na yung gamit ko eh. Nandyan na sa Grab.
So ito po yon. Dapat talaga tayong manatili sa loob ng simbahan. Bakit? Para maisakatuparan yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Ngayon po, pag-iisipan po natin, habang tayo po ay nananatili sa loob ng church, habang nandun tayo sa proseso ng ikalawang yugto ng kaligtasan, sanctification, mayroon pong mga nagiging bunga. Kaya ngayon, dadako tayo sa discussion tungkol sa ano ba yung mga nagiging bunga. Pagkatapos kong maligtas, habang ako ay nananatili sa loob ng simbahan, habang ako ay nandun pa sa proseso ng ikalawang yugto ng kaligtasan. Puntahan po natin Galatia, chapter 4, doon po sa verse 19. Galatia, chapter 4, dito po sa verse 19. Galatia chapter 4, sa verse 19 po. Sige ho, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Minamahal kong mga anak, para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak, hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Kaya nga, sa ikalawang yugto ng kaligtasan, dapat mabuo yung pagkatao ni Kristo sa atin. Kaya nga, yung mga bagay na dapat mabuo sa ating pagkatao, ito po ay tinatawag na bunga ng ating buhay Kristiyano. Kaya ngayon, pag-iisipan po natin, ano ba yung mga katangian ni Kristo na dapat mabuo sa aking pagkatao? Ano ba yung mga bunga na dapat kong makita sa aking buhay Kristiyano? Ngayon pupuntahan natin yung una, Galatia chapter 5, sa verse 22 hanggang 23. Galatia chapter 5, verse 22 hanggang 23. Galatia chapter 5, dito po sa verse 22 hanggang verse 23. Sige ho, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Dito po, sa bunga ng Espiritu sa Galatia chapter 5, meron pong siyam. Ano po yon? Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Lahat po ng ito ay katangian ng Panginoong Jesus. At yung mga taong naligtas ay dapat magkaroon ng bungang ito. Kaya nga, una, ano po yung unang bunga? Yes po, bunga ng Holy Spirit. Pero mula doon sa bunga ng Holy Spirit, ano po yung pinakauna? Yes, yung pag-ibig, love. Tayo pong mga tao, wala po talaga tayong likas na pag-ibig sa ating sarili. Lalo na, yung pag-ibig sa Diyos. Ngunit, nang tayo po ay maligtas, yung pag-ibig na Kristo ay binuo sa ating mga puso. Kaya nga nang tayo po ay maligtas, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos at nagagawa na nating mahalin yung Diyos. Yung pag-ibig po dito sa bunga ng Holy Spirit, ito po yung pagkakayanan na ibigin yung Diyos pabalik. Bakit? Nang tayo po ay maligtas, nasa atin na yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, kaya na nating mahalin yung Diyos pabalik. At hindi lang po yun. Magagawa na rin nating mahalin yung mga brothers and sisters at yung mga taong nakapaligid po sa atin. Puntahan po natin Roma chapter 5, dito po sa verse 8. Sa Roma po chapter 5 sa verse 8. Roma chapter 5 sa verse 8. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Paano po pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Noong tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nga, nang maunawaan natin kung bakit namatay si Jesus, nung time na yon, napasa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, yung unang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa mga brothers and sisters, at pag-ibig doon sa mga taong hindi pa ligtas. Kaya sa atin, makikita po natin yung ganitong klase ng bunga. Then ano po yung kasunod na bunga ng Holy Spirit? Ano po? Kagalakan. Yes. Sa mundong ito ay wala po talagang tunay na kagalakan. Ngunit, yung tunay na kagalakan ay matatamasa lamang sa Diyos. Kapag yung isang tao po ay naligtas, nagkakaroon po siya ng tinatawag na malabis na kagalakan. Yung term po ng Bible ay joy
of salvation. Nang tayo po ay maligtas, napasa atin po yung kagalakang ito. Hindi po ito yung kagalakan na pagkakaroon ng malaking bahay, magandang grade, magandang asawa, magandang sasakyan, hindi po ito. Kundi, yung kagalakan na yung lahat ng ating kasalanan ay napatawad na. Kumbaga may utang ka, pero may nagbayad. Kaya nga, lubos yung ating kagalakan. Bakit? Walang hanggang kasalanan po yung pinatawad sa atin. At ito ay matatamasa lamang po natin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Puntahan po natin ngayon sa John chapter 16. Doon po sa verse 21. John chapter 16, sa verse 21. Aklat ni Juan, Kapitulo 16, sa versikulo 21, basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan, sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit sa pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap, dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Kaya nga dito, kapag yung isang tao o isang babae ay nanganganak, meron po talagang paghihirap. Tama ho ba sa ating mga nanay? Yes. Okay. Walang nanay na tumatawa habang nanganganak, di ba? So lahat po ay nahihirapan. Pero dito, ang punto po ay ito. Kung yung isang babae ay nanganganak, then nahihirapan siya. Pero pagkatapos niyang maghirap at makita niya yung kanyang pinaghirapan, ano pong meron? May kagalakan. Kumbaga nakakalimutan niya yung kahirapan na kanyang dinanas dahil doon sa isang batang isinilang. Sa atin, ganun din naman po. Yung kagalakan po na mayroon tayo ay hindi conditional. Ito po ay kagalakan galing sa Diyos. Hindi ito dahil sa sitwasyon, dahil sa maayos or pangit yung isang sitwasyon, o dahil meron ka at wala, hindi po dahil doon. Kundi, dahil po ito sa kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, meron tayong kagalakan. Yung pangatlong bunga ng Espiritu, ano po? Kapayapaan. Nang tayo po ay maligtas, nakipagpayapaan na po tayo sa Diyos. Tayo po ay dating mga kaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa at sa ating mga kasalanan. Ngunit, natanggap natin yung tunay na kapayapaan. Kailan? Nung tayo po ay naligtas. Then, ano po yung kasunod na bunga? Yung pang-apat. Yes, pagtsatsaga. Gaya po ng alam ninyo, yung pag-ibig ay nag-umpisa sa pagtsatsaga. At ito po ay nagtapos sa pagtsatsaga. Kaya yung mga born-again Christian ay dapat magtsaga. Saan? Sa ating buhay Kristiyano. Tandaan, yung buhay natin sa lupa, may kahirapan wala? Ha? Yes, meron. Walang Kristiyanong walang paghihirap. Kung yung Christian life mo ay walang paghihirap, isa lang yung ibig sabihin nun, hindi ka nabubuhay ng maayos sa iyong buhay Kristiyano. Kaya bakit kailangan nating magtiyaga? Bakit po? Para sa ating buhay Kristiyano. At maraming bagay na kailangang pagtiyagaan sa loob ng church. Yung ating 4 Wheels ng Christian life. Yung pagbabasa ng Bible, tiyagain nyo po. Yung pananalangin, tiyagain nyo po. Yung pagdalo ng mga fellowship, tiyagain nyo po. Lalo na yung pagdating sa evangelism. Dapat tayong maging matyaga at maraming bagay pa yung dapat nating tiyagain. Then, panglima, ano po yun? Yes po, gentleness or kindness sa ibang translation. Pero sa Tagalog, kagandahang loob. Yung mga Kristiyano po, hindi po tayo lahat ganun kagandahan, kagandang lalaki at kagandang babae, tama? Pero, meron tayong sabi nga, busilak na puso. Yung mga taong naligtas, yung ating puso po ay nahugasan na ng dugo ni Kristo. Nag-uumpisa sa loob, papunta sa labas. Kaya nga yung kaligtasan, nag-umpisa sa ating espiritu. At kung ligtas ka na, mahahayag yan sa iyong buhay. Kaya nga sa mga taong naligtas, dapat maipakita po natin yung kagandahang loob. Pero sa ibang translation po, ito po ay nangangahulugan na doing your best. Sa original po na text, pag inaral po ninyo, ito po ay nangangahulugan yung gentleness na doing your best. Kagandahang loob, gawin yung abot ng iyong makakaya. Then, pang-anim, ano po yon? Goodness or kabutihan. Yung kabutihan po, ito po ay hindi lang isang bilin, kundi ito ay utos ng Diyos sa atin. At pang-pito, ano po yung pang-pito? Katapatan. Yung katapatan po, ito po ay nangyayari nang tayo po ay naligtas.
Sa mundong ito, maraming tao yung gustong makasama nila yung mga taong tapat. Pero sino bang tao yung makakatagpo talaga ng taong tapat? Sino po ba yung tapat sa mundo? Una yung Diyos, si Jesus, at yung mga taong naligtas. Kaya nga, sa ating buhay Kristyano, dapat tayong kakitaan din po ng katapatan. Then, ano po yung pangwalo? Kaamuan o meekness sa English. Ito po yung pagsunod o pagpapasakop sa kalooban ng Diyos regardless sa iyong sariling ideya or sitwasyon. Yun po yung kaamuan. At panghuli, ano po yon? Yes, pagpipigil sa sarili. Pagkatapos nating maligtas, kung magaling kang pumigil sa iyong sarili, mabubuhay ka ng matagumpay sa iyong buhay Kristyano. Pero kung hindi ka marunong o magaling magpigil sa iyong sarili, maraming problema yung darating sa iyong buhay, pananampalataya. Kaya nga, pagkatapos nating maligtas, ito po yung unang checklist. Yung bunga ng Espiritu Santo. May shampoo, di ba? So yun po yung i-check ninyo. Kung talagang naligtas ako, nasa akin na ba yung siyam na bunga na ito? Nasa akin na ba yung katangian ng Panginoong Jesus, kagaya ng binanggit doon sa Galatia chapter 5? Yun po yung unang bunga. Pangalawa, puntahan po natin Hebreo, chapter 13, sa verse 15. Aklat po ng Hebreo, chapter 13, sa verse 15. Verse 15, basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Kaya't sa pamamagitan niya ay makapaghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid ay ng mga bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yung pangalawang bagay po sabi dito, ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya nga, yung pangalawang bunga ay ito, yung bunga ng ating labi. Una, sabi po dito, kaya't sa pamamagitan niya ay makapaghahandog tayo ng patuloy na alay ng pagpupuri sa Diyos. Ano po yun? Through our singing, we can praise God. Ako po nalulungkot ako para sa aking sarili. Bakit? Hindi ako magaling kumanta. Naiinggit ako sa mga choir kasi napakagaling nilang kumanta. Bakit? Through their voice, nagagawa nilang papurihan yung Diyos. Kaya kung magaling ka pong kumanta, after po nito, ng ating fruitful beginning or sermon para sa mga newly saved Christian, pwede mo pong i-approach yung ating choir leader o yung ating mga leaders para po mag-apply ka doon sa pagiging choir member. Bakit? Sa pamamagitan ng pagpupuri ng ating mga labi, nakakapaghandog po tayo ng bunga ng ating mga labi. Kaya kapag magaling kang kumanta, ito po ay isang papuri para sa Diyos. Ano pa? Dito po sa bandang dulo, sabi diyan, sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi ng nagpapahayag ng kanyang pangalan. Preaching. Kailangan nating ipahayag yung pangalan ng Diyos. Sa madaling sabi, yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus. Sa Mateo chapter 1, yung kahulugan ng pangalang Jesus ay ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya kapag ipinahayag natin yung pangalan ng Panginoong Jesus, ano po yung mensahe natin? Mensahe ng kaligtasan. Kaya, yung bunga ng ating mga labi, una, dapat nagpupuri sa Diyos. Pangalawa, nagpapahayag ng kaligtasan sa mga tao. Puntahan po natin, awit chapter 118 sa verse 17. Sa mga awit po, 118 sa versikulo 17. Chapter 118 sa verse 17 po. Chapter 118, dito po sa verse 17. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. So paano po maisasalaysay? Sa pamamagitan ng ating bibig. Kaya nga yung mga born-again Christian, sa halip na magbato ka ng mga joke, sa halip na magbato ka ng mga green joke, ano po yung dapat nating ibato? Yung papuri para sa Diyos. Yung pagpapahayag ng kaligtasan para sa ibang mga tao. Kaya sana po, magkaroon tayo ng bunga ng mga labi. Kaya i-check po natin, ano ba yung lumalabas sa aking bibig? Ito ba ay papuri sa Diyos? Pagpapahayag ba ng kanyang pangalan? O pagrereklamo? O ibang mga bagay? Pero sinabi ng Biblia, dapat tayong magkaroon ng bunga ng mga labi na nagpupuri at nagpapahayag ng pangalan ng Diyos. Pangatlo, puntahan po natin, Kawikaan. Chapter 31,
sa verse 31. Kawikaan, chapter 31, sa verse 31. Basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Dito po sa Kawikaan chapter 31, makikita po natin dito yung huwarang may bahay. Ito po ay tumutukoy rin po sa church. Pero ang punto po dito, yung pong bunga ng kanyang mga kamay. Pagkatapos nating maligtas, dapat magkaroon ng bunga yung ating mga kamay. Sino po kaya yung merong pinakamagandang kamay sa buong mundo? Sino po? Una, yung Panginoong Jesus. Yung kanyang mga kamay na banal na gumagawa ng gawain ng Diyos ay ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Kaya yun po yung unang pinakamagandang kamay sa harapan ng Diyos. Pangalawa, sino po yung merong may pinakamagandang kamay sa harapan ng Diyos? Yung kamay na mahigpit na umahawak sa Biblia. Tama ho ba? Kaya nga, sabi po ng Biblia, dapat nating panghawakang matatag yung pangako ng Diyos sa atin. Sa halip na panghawakan natin yung mga problema, mas panghawakan natin ng mahigpit yung pong salita ng Diyos. Ano pa po yung bunga ng mga kamay? Dapat meron tayong kamay na nananalangin. Yung mga brothers and sisters, dapat tayo pong manalangin. Pagdating nyo po ng church, sa halip na, di ba po, minsan pagdating natin dito, diretso na, parang wala nang ginagawang iba. Pagdating nyo po, pwede pong ganito yung gawin natin. Pagdating nyo po sa main hall, upo po muna kayo. Then, once na umupo ka na, then pag medyo kalmado na, pray. Ano po yung dapat mong ipag-pray? Yung tungkol sa sermon. Sana maunawaan mo yung sermon. O yung tungkol sa mga brothers and sisters, sana makapag-abide sila sa church. Kung may invite ka, o yung mga Bible seminar na ginaganap. Kaya nga, dapat tayong magkaroon ng kamay na nanalangin. Ano pa? Dapat magkaroon tayo ng kamay na humahawak sa mga kapatid. Dito po maraming newly saved brothers and sisters. Paano po sila makakapagpatuloy? Kapag mayroong kapatid na humawak at umalalay po sa kanila. Kaya nga, yung ating kamay, dapat ito yung kamay na umaalalay sa ating mga brothers and sisters. Hindi yung, ano yan? Ano yan? Huwag ganun ha. Yung may ginagawa siya din, gaganunin mo, so wag ho. Dapat yung ating kamay, ito yung kamay na tumutulong sa kanila. Ano pa? Ito po dapat yung kamay na naglilingkod sa fellowship. Marami po tayong gawain sa loob ng simbahan. Kaya nga, dapat yung ating mga kamay ay magkaroon ng bunga sa paglilingkod sa ating mga fellowship. Halimbawa, oras po ng kain, sa mga kabataan, pwede nating bigyan ng tubig yung ating mga nakakatanda. O, sister, brother, tubig po, baka mabilaukan po kayo, baka mabulunan po kayo. Then, paglingkuran po natin sila. Anyway, yun po yung bunga ng kamay. At panghuli, yung kamay na nagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya ito po yung bunga ng mga kamay. Ano pa ho? Puntahan po natin ngayon sa Roma, chapter 1, doon po sa verse 13. Sa Roma chapter 1, dito po sa verse 13, Romans chapter 1, o mga taga-Roma, kapitulo 1, sa bersikulo 13 po hanggang bersikulo 15. From verse 13 to verse 15, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na madalas kong binalak na makapunta sa inyo. Subalit hanggang ngayon, ako'y nahahadlangan. Upang magkaroon din naman ako ng bunga sa inyo, gayon din naman sa iba pang mga hintil. Ako'y may pananagutan sa mga Grego at sa mga barbaro, sa marurunong at gayon din sa mga mangmang. Verse 15 po, kaya't sa ganang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Kaya dito, ano po yung panghuli, yung kasunod po na dapat kakitaan ng bunga? Yung bunga po ng evangelism. Si Apostol Pablo, ang minimithi niya, makapunta po doon sa Roma. Bakit? Noon po, yung Roma, ito po yung sentro ng mundo. Kaya nga may kataga, all roads lead to Rome. Bakit?
Kung maipapangaral niyo yung ebanghelyo sa Roma, madaling maikalat yung ebanghelyo sa buong panig ng mundo. Kaya ang goal ni Pablo, magkaroon siya ng bunga sa kanila. Ano po yung bunga na ito? Yung bunga ng evangelism. Kaya sa ating mga kapatiran, i-check po natin. Yung second stage ng salvation ay dapat may bunga. Bunga ng evangelism. Ngayon po, balikan po natin yung main verse. Marcos chapter 4, dito po sa verse 28. Basahin po natin ng sabay sa Marcos Kapitulo 4 sa versikulo 28. Sige ho, 3, 2, 1. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. So tapos na po natin yung dalawa, yung usbong at yung pong uhay. Kaya nga, ngayon, dadako tayo doon sa pangatlo. Ano po yun? Uhay na hitik sa butil. Paki-flash po sa screen ulit. Ano po yung pangatlo? Uhay na hitik sa butil. Sa theological term, yan po ay glorification or pagluluwalhati ng ating katawan. Ibig sabihin, yung ating hamak na katawan ay magiging katulad ng katawan ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Kung mayroong kulang sa ating katawan, sa muling pagkabuhay, hindi na po ito kulang. Kung tayo man ay nakakaramdam ng pagod, ng stress, minsan nagkakasakit, pag nagkaroon po tayo ng glorious body, wala na po yung mga bagay na ito. Pero yan po ay mangyayari. Kailan po? Future. Automatic po yung mangyayari kapag yung isang tao po ay naligtas. Kaya nga sa ating mga brothers and sisters, yan po yung minimithi natin. Sana dumating na yung Panginoong Jesus. Kapag dumating na yung Panginoong Jesus, bibihisan niya tayo ng maluwalhating katawan. Ngayon pupuntahan po natin, Pilipos, chapter 3, doon po sa verse 21 hanggang 22. Pilipos chapter 3, verse 21 hanggang 22. Pilipos chapter 3 sa verse 21 po hanggang verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ito pong Pilipos chapter 3 sa verse 21 hanggang 22. Sige ho, 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan mula, okay po, Pilipos chapter 3, verse 20 hanggang 21. Okay ho, basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipaisalalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, yung ating citizenship ay sa langit. Kaya kung ikaw ay tagalangit, meron din naman pong katawang makalangit. At ito po yung katawan ng kalwalatian. Tandaan, pagkatapos nating maligtas, yung ating espiritu po ay naligtas na. Tapos na yung justification. Pero dito po sa glorification, ito po ay automatic na mangyayari kapag dumating yung Panginoong Jesus o kapag tayo po ay bumalik na sa Kanya. Kaya ang pinakamahalaga po, tignan po natin ulit sa screen, yung pinakamahalagang yugto po ng ating kaligtasan ay yung pong number 2, yung present. Okay po? Yung number 1 tapos na yan, yung future, mangyayari po yan automatically. Pero ang pinakamahalaga ay ito pong number 2. Kaya sana po, sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral dito po sa ating fruitful beginning, patuloy po tayong makinig. Bakit po? Kasi yung pangalawa na iyan, dyan po tayo tuturuan at palalaguin ng Diyos sa loob ng church. Kaya mula po sa tatlong topic po na ito, tinalakay po natin at naunawaan po natin kung ano po yung yugto ng kaligtasan. Kaya sana po, sa ating mga brothers and sisters, third session pa lang po ito, meron pang mga kasunod, tapusin po natin hanggang sa makagraduate po tayo sa ating fruitful beginning or sermon for newly saved Christian. Sino po sa inyo yung hindi pa nakagraduate ng ating fruitful beginning? Sige nga ho, patingin nga po. Hindi po nung cum laude ha, sa school yon. Dito lang sa church. Yung fruitful beginning. Ayan, marami pa. Kaya sana, tapusin po natin, okay?
Sana po, pag may na-miss kayo, i-catch up nyo po. Magsabi po kayo sa amin para ma-check po natin yung attendance po ninyo. Pero anyway, hanggang dito po yung ating pag-aaral sa ikatlong yugto ng ating Fruitful Beginning. Ano po ulit yung title ng sermon? 3 Stages of Salvation. Okay ho, bago ang lahat, tayo pong ay yumuko at manalangin. Let's pray na po. Banal at mahabaging Diyos, maraming salamat po Ama, una sa lahat dahil po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po na tinutulungan niyo po kami na patuloy na lumago at maisagawa yung ikalawang yugto ng kaligtasan, yung pagpapabanal ng aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo po yung aming mga newly saved brothers and sisters mula po sa tukso ng kasalanan at sanlibutan upang sila po ay makapagpatuloy sa church at sa tamang panahon ay lumago at magamit ng Diyos. Marami pa pong mga session na susunod, Panginoon, kaya hiling po namin na magtuloy-tuloy po sila hanggang sa dulo. Ito po yung aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus na sa amin po ay nagligtas. Amen. Maraming salamat po.